Shoutout sa anak kong si Ace Kapalungan. Ang daddy niya nawawala, nandito sa Dumaguete. Ilang araw nang nawawala, sir? Pang-lima na. Dapat na. Opo, sana makauwi na ako. Love you, anak. Kantuhin ka na! Kantuhin din. So guys, nandito na tayo sa Dumaguete Port. Kung makikita nyo, niloload na yung mga rigs dito sa Fastcat. Ngayon tatawid tayo ng Dapitan, and then that's the start of our Mindanao journey naman. So let's go! Morning, Sir Don. Morning! Early morning transfer to Dapitan from Dumaguete. Si Ace Kapalungan, ang daddy niya nawawala, nandito sa Dumaguete. Ilang araw nang nawawala, sir? Pang-lima na. Dapat na. Opo, sana makauwi na ako. Love you, anak. Sayawan mo, sir, sayawan mo. Guys, nandito na kami sa Dapitan, touchdown Mindanao. Ito yung first province to visit na entry point namin dito sa Mindanao. And ito yung welcome dito na sa group ng group namin. Ito. May banda. First time yung banda no? Wala pa nag-welcome yung banda. Escort. Then, yan yung group. After 4 days, Mindanao na, ikot tayo dito, check natin anong mga spots, local tourism, and yeah, abangan nyo lang guys, papakita namin. Touchdown Mindanao! Kantuhin ka na! Kantuhin din! Guys, nandito na tayo sa Dapitan. Kung makikita nyo yung mga rigs nandyan, nakapalibot. Ito yung isa sa pinaka-iconic spot dito sa Dapitan.
guys, second stop dito sa Dapitan, Rizal Shrine. Let's go, ikot tayo, tignan natin yung loob. Idol! Idol! So ayun, kakatapos lang namin sa Dapitan. Babiyahe na tayo sa Oroqueta. Doon tayo magli-late lunch. And then biyahe na tayong Cagayan de Oro. Doon yung doon matatapos yung day 4 namin sa Cagayan de Oro. Let's go, let's go. Hey, what's up guys? Touchdown Oroqueta. Ayan, laki nung pusit sa likod oh. Ayan, so dito tayo sa Baywalk. Medyo umambon on our way here from Dapitan, pero ngayon maaraw na ulit. Yun yung rigs. Tapos kakain daw tayo mamaya doon. Early dinner tayo. Samahan nyo kami ah. Let's go. We are with Ma'am Joanne. Ayan, si Ma'am Joanne. Ma'am, may few questions lang po kami. Yes. Ano po ba ang mapagyayabang ng Oroqueta in terms of food? Ano bang local delicacy dito? Basta kilala ang Oroqueta sa squid. Yung Squid. In our dialect, Lumyagan. For snacks, we have Suman Tinambiran and Broas here in Oroqueta City. Okay. And mga areas to visit po sa Oroqueta? We have so many places that we are proud to introduce the possible tourists who come in our place. We have a river at the Toliok and Bunga, and we have our beaches. Okay. And we also have our shellfish and fish sanctuary located in Mubod, Oroqueta. Okay. Thank you so much, ma'am. Okay guys, so narinig nyo galing mismo kay Ma'am Joanne ng local media. So kaya pala may malaking squid doon, sikat ang Oroqueta para sa mga pusit. So hopefully makatiyam tayo later. Guys, may pahabol tayo. Ayan, yung nasa likod natin, historical landmark daw yan dito sa Oroqueta. So nung 1920s, ano raw yan, municipal bandstand. So yung mga political rally dito raw ginagawa. Yan, dito sa exact location na to. Pero this one is a replica. Kasi yung dati raw ginawa ng Spaniards is gawa sa kahoy. So obviously hindi natatagal yun. Pero ayan, nireplicate nila. Nasa likod tayo ng LC ngayon. Pero mas solid. LC 92, 79 ata. 79. Oo. Ito yung nilalagyan ng gunner ng ISIS sa likod, yung anti-aircraft gun. Okay. Okay. Kung gusto nyo malaman ang history nito, bakit mukha siyang luma at saka bakit merong ganito. So, nung 90s, early 90s, diniscontinue na to ni Toyota. After a while, merong isang kumpanya sa Middle East, it's a shell company, na nag-order ng specification na gusto niya. At may certain specification. So, present ni Toyota na Ito yung lumabas. na ito yung meron. Oh. So, kailangan daw 1.5 tons ang capacity na pick up na Toyota. So, hindi pwedeng Hilux. Kailangan reliable and bulletproof yung engine. So, ito yung present ni Toyota. Then, nag-order sila ng 500 units. Yan yung news, international news. Bakit may ganyang unit ang napunta sa ISIS. So, yun yung in-order ng ISIS. Oh. Shell company siya. So, 500. lumabas yan, sabi ng mga Australian, bakit sila meron sa Middle East? Dapat dito sa Australia meron, i-revive nyo yan. So, re-revive nung
nung Toyota. Toyota Australia. Tapos sabi ng mga Australiano, ay mabagal yan, 6-cylinder. Gusto namin yung D8. So ginawa nila to, D8. Oh. Makina ng LC200 na PA. From there, lumabas din yan sa Africa. Then sumikat siya ng sumikat. Kasi itong kotse na to, ugod-ugod na tayo, tumatakbo pa. Toyota. Kaya kita mo sa ISIS, butas-butas na ng bala, tumatakbo pa, wala nang bubong. Oh, okay. Yun pala history nito. So nabuhay, kaya tinawag sa kanya na model 70 series Rebirth. Rebirth. Okay. It's a Land Cruiser. Common alam natin sa Land Cruiser is ano siya, luxury vehicle, di ba? These are the Land Cruiser na hindi priority ang luxury. So rugged terrain talaga. But to bring you from A to B on a straight line. And safe na ano kasi solid yung mga Solid, hindi to kayang masira. Oo. Pagkakunin mo yung mga pinto niya, napakatigas. bakal. About this, I know LC79 from Sir Team of Moto Testo. Hindi lang na siguro namin na-feature madalas, pero ngayon papakita namin dito kami sa Oroqueta, meet and greet and then food trip. Costa del Sol. So ito nasa Costa del Sol kami. Ayan, may meet and greet ng mga officials. Kakain na naman si Kuya Ian. Hindi napapagod kasi laging busog. Groggy na. Day 4, groggy. Guys, touchdown Cagayan de Oro. Dito na kami sa Seda. Centrio. Seda. Time check. Time check, it's 12:34. 12:34. Original touchdown. 12:34. Touchdown. Hi. Check in. Under Malik or Del Rosario? Oo. Guys, kakatapos lang na mag-check-in. Time check, 12 something, 1 AM. 12:39. 12:39. Number is 11:04. 11:04. Groggy na. Day 4. Sabi mo mag-gym pa tayo? Pwede naman, sundot lang. Gym sa kama. Pero solid na adventure and experience to. This will be our first night sa Mindanao, guys. Yeah, touchdown Mindanao. After 4 days. Ito. Ayun ang biyahe namin today. Pero sobrang solid. Yung welcome ng Dapitan, yung welcome ng Oroqueta. Welcome ng Oroqueta. Yung biyahe, yung mga na-meet namin na tao, sobrang solid, sobrang saya. Ngayon, check-in muna, pahinga. Sana ang puti pa. Madilim, wala daw kuryente dito sa Seda. Boom! Yan. Mag-goodbye ka na. Goodbye. Kung tinatanong nyo pala kung ano ito yung lagi namin dala, importante ito pag nag-overlanding. Power Station by EcoFlow. From Moto Testo. Hindi nyo pa napapanood yung day 1, 2, and 3, panoorin nyo. And next is day 5. Day 4, done!